Pinatalsik ang guro mula sa akademya matapos niyang turuan ng leksyon ang isang estudyanteng bully. Ang pangalan niya ay Kyle, ang pinakamalakas na support mage na nakita ng mundo. Sa kabila ng pagiging isa sa mga bayaning tumalo sa Demon King, makalipas ang isang dekada, itinuring siyang basura at hindi man lang umangat ang posisyon bilang guro sa Velen Academy. Simple lang ang dahilan. Napakasama ng reputasyon ng support magic sa mga mage dahil itinuturing itong walang silbi at para lang sa pagbabantay at pag-alalay sa iba. Nang taong iyon, isang estudyante lang ang nag-enroll sa klase niya at nagkataon pang isa siya sa pinakamagagandang babae sa akademya. Palagi siyang binabagabag ng henyong pasaway ng eskwelahan para pilitin siyang makipagrelasyon dito. Dahil dito, walang nagawa si Kale kundi makialam. Walang tigil sa pagtawag ang siraulong iyon kay Professor Kale na walang silbi, walang kwenta, at pabigat, at akma pa siyang susuntukin. Bago pa yon mangyari, humarang ang babae at nagmungkahi ng isang magic duel, habang hinihiling sa professor na maging kapartner niya. Kung matatalo siya, magpapakasal siya sa tangang iyon. Pero kapag nanalo siya, hinding-hindi na niya pwedeng guluhin pa si Professor Kale. Pagsapit ng araw ng laban, ang babae ang bahala sa pag-atake, habang nakatutok naman ang professor sa support magic. Opisyal na nagsimula ang laban, at agad na ginamit ni Kale ang kanyang mahika. Napakatindi ng ibinigay na lakas kaya agad na napansin ng babae ang hindi kapanipaniwalang pagbabago. Duda na talaga siya noon pa man na hindi pangkaraniwan ang mahika ng kanyang professor. Hindi nagtagal, pinabagal niya ang galaw ng mga kalabang estudyante. Bilang ganti, nagpakawala ang lalaki ng isang higanteng bola ng apoy. Pagkatapos ay nilagyan ni Kale ng Water Element Enhancement ang espada ng estudyante niyang si Rina. Sa isang wasiwas lang, ganap niyang pinawi ang apoy. Ibinuhos niya ang lahat at sumugod, at doon na halos natapos ang laban. Natalo ang tinaguriang prodigy ng akademya. Inakala ng lahat ng nanonood na lihim na palangga noon kalakas si Rina noon pa man. Pero iba talaga ang totoong dahilan. Ang problema, nasaksihan ng headmaster ng akademya ang lahat, at halatang hindi siya natuwa. Hindi naglaon, ipinatawag si Kale sa opisina ng principal. Sa simulay mukhang kalmado ang lalaki, pero maya-maya pa'y naging parang galit na chihuahua na sasabog na, at prangkang sinabi kay Kale na sibak na siya sa trabaho. Dahil hindi na kumbinsi sa sagot, nagtanong si Kale kung bakit, lalo na't inireport na niya ang insidente bago pa man ito mangyari. Sumagot ang headmaster na hindi na makatwirang gumastos pa ang akademya para sa support magic, at lantarang tinawag si Kale na isang walang silbing magnanakaw ng sweldo. Kahit na ganoon, sobra-sobra ang pondo ng eskwelahan para maayos na magpatuloy. Naging malinaw kay Kale na naghahanap lang ng dahilan ang headmaster para patalsikin siya. Ang ama ni Kible ay isa sa mga sponsor ng akademya, at maaaring malagay sa alanganin ang pinansyal na suportang iyon dahil sa gusot na kinasasangkutan ng bata. Kahit nang ipunto ni Kale ang paulit-ulit na maling pag-ugali ng mga estudyante, galit siyang pinatahimik ng headmaster. Sa pananaw niya, hindi kailanman lalago ang Velen Academy kung mananatili itong nakatali sa mga prinsipyo ng nakaraang administrasyon. Kaya ang pagkuha ng mas maraming pondo, kagamitan, tauhan, at prestihiyo ang tanging mahalaga. Nagtanong si Kale kung hinuhusgahan na ba ngayon ang mga estudyante base sa kapal ng kanilang mga pitaka. Binaliwala ng headmaster ang sinabi niya at nilinaw na pinal na ang pagpapatalsik kay Kale kaya kailangan na niyang umalis agad. Kahit nang subukan ng mage na humiling ng isa pang pagkakataon, lubusan siyang binaliwala at ipinagtabuyan palabas ng opisina. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng punong-puno ng pagkadismaya, nasalubong ni Kale si Rina. Nagpasalamat ang babae sa pagtulong niya noong isang araw, at kaswal na sumagot si Kale na wala iyon. Kinuha na rin niya ang pagkakataong iyon para sabihing tinanggal na siya sa trabaho. Natulala ang estudyante at nag-alalang baka siya ang may kasalanan, pero ipinaliwanag ni Kale na matagal na rin niyang pinag-isipang umalis. Nagpasalamat siya kay Rina sa tapat nitong pagpasok sa kanyang mga klase at umasang may natutunan itong mahalagang bagay mula sa kanya. Dahil wala na siyang nakikitang dahilan para manatili sa akademya, kung wala na siya, nagdeklara itong aalis na rin siya. Agad siyang pinagalitan ni Kale dahil sa padalos-dalos nitong desisyon na maaaring makasira sa magandang kinabukasan niya. Alam ng guro kung gaano siya katalino at sinabihang dapat siyang graduate imbes na matulad sa kanya na isang palpak. Nataranta si Rina nang lumapit si Kale, tapos ipinaliwanag nitong hindi magiging problema ang pag-alis sa eskwelahan dahil sapat na ang mga naipon niyang units. Talagang nagulat si Kale dahil second-year student pa lang siya. Samantala, naisip niyang magiging maayos naman ang lagay ni Rina kahit wala siya dahil napakabilis nitong matuto ng mga bagay-bagay. Sa huli, tumigil na ang babae sa pagpilit na baguhin ang isip niya at tahimik na umalis. Samantala, napaisip si Kale kung magiging kapaki-pakinabang ba kahit papaano ang support magic na itinuro niya sa kanya. Kinabukasan, inayos niya ang kanyang maleta at naghandang umalis sa akademya kahit alam niyang wala siyang mapupuntahan at maubusan na rin ng pera. Bigla na lang sumulpot si Rihanna at narinig siyang nagsasalita tungkol sa muling paglalakbay sa buong mundo tulad ng ginawa niya noon.
Pagkatapos ay inabutan siya ng estudyante ng isang sobre at pinakiusapang dalhin iyon sa mga gwardiya ng palasyo sa Imperial Capital. Ipinaliwanag ni Riena na may isang tao roon na mataas ang pagtingin kay Kale, kaya malaking tulong ang pagkikita nila para makahanap siya ng bagong trabaho. Laking pasasalamat sa alok, tinanggap ni Kale ang liham at nagpaalam sa kanyang estudyante. Samantala, matamis nang umiti si Rina, nasabik na siyang makitang muli balang araw. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating si Kale sa Imperial Capital at humarap kay Emperor Heinrich. Gaya ng bili ni Rina, iniabot niya ang liham, at ang lahat ng nasa loob ng palasyo ay nagpakita ng matinding paggalang sa kanya na labis niyang ikinapagtaka. Hindi maintindihan ni Kale kung bakit ganoon na lang ang espesyal na pagtrato sa kanya at nagsimulang isipin kung sino ba talaga ang kakilala ni Rina. Kinalaunan, ipinatawag siya upang makipagkita ng personal kay Emperor Heinrich. Sinabi ng hari na hindi niya at ng kaharian makakalimutan kailanman kung paano iniligtas ni Kale at ng kanyang mga kasama ang mundo sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord. Dahil nakaramdam ng hiya, sumagot si Kale, ginawa ko lang kung ano ang gagawin ng kahit na sino sa aking sitwasyon. Natuwa ang emperador sa kanyang mababang loob na sagot, tumawa ito at sinabi kay Kale na maaari siyang humingi ng anumang pabuya na gusto niya. Saka sinabi ni Kale, nakatanggap ako ng liham mula kay Reyna, pero nag-aalala ako na baka mayroong hindi pagkakaintindihan. Agad na may sumagot na boses ng babae na natatanggap lang daw niya ang nararapat na trato pagkatapos nilang mabasa ang liham ng estudyante. Ang nagsalita ay si Elena von Neustadt, ang matalik na kaibigan ni Reyna at ang imperial na prinsesa. Nang matanto kung sino siya, mabilis na yumukod si Kale at sinabing, patawarin po ninyo ako. Hindi ko man lang inakala na magkakilala kayong dalawa. Bahagyang tumawa si Elena sa kanyang madramang reaksyon at nagmungkahing ipapakita niya ang kwartong inihanda para rito. Dagdag pa rito, nag-alok ang prinsesa na sasagutin ang anumang mga katanungan niya. Sa pahintulot ng emperador, sabay na umalis ang dalawa at nagtungo sa ibang kwarto para sa isang pribadong pag-uusap. Sinubukan ni Kale na makipag-usap pero ang kumilos ng normal sa harap ng isang prinsesa ay mas mahirap pa kaysa sa inasahan. Para mapakalma siya, ipinaliwanag ni Elena na iniligtas niya noon ang kanyang buhay at simula noon, mayroon na siyang napakataas na pagtingin dito. Gusto sana ng prinsesa na personal siyang ipasyal sa mga susunod na araw, kaya lang ay masyadong puno ang kanyang schedule. Ang marinig ang mga papuring iyon ay nagpaalala lang kay Kale na baka biguin niya ang mga inaasahang ito. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Elena na palaging ikinukwento ni Rina kung gaano karami ang natutunan niya sa mga klase nito. Nang maalala ni Kale ang kanyang dating estudyante, na-overwhelm siya at napaluha sa sobrang kaligayahan. Dahil sa naging reaksyon niya, napatawa ang prinsesa, at iminungkahi nitong sumali ang bida sa Imperial Court Mages. Sa posisyong iyon, magagamit niya ang kanyang mahika para makatulong na solusyonan ang mga problema ng imperyo kapalit ng pagkain, tirahan, at maayos na sweldo. Inalok siya ni Elena ng 100 gold coins kada buwan, at handa pa siyang magbayad ng paunang sahod, kaya labis na natulala si Kale sa laki ng halaga. Siyempre, napaisip siya kung anong klaseng responsibilidad ang kasama ng ganoong kalaking sahod, at kaswal lang na sumagot ang prinsesa na gusto niya itong pakasalan. Naiwang walang masabi ang ating bida. Kinalaunan, kahit inakala niyang isang masamang biro lang ang alok na kasal, wala namang balak si Kale na tanggihan ang posisyon sa court mages. Pagdating niya sa itinalagang kwarto, natagpuan niyang naghihintay si Rina sa labas. Nagulat si Kale na makita siya roon, pero agad niyang natantong nagdesisyon na itong iwanan ang akademya. Ipinaliwanag ng mage na napakahusay na ng mga marka niya, at wala na rin namang saysay ang pag-aaral doon kung wala ang kanyang guro. Dahil lubos na natouch, nagpasalamat siya dahil ang recommendation letter na ibinigay nito ang nakatulong sa kanya para makakuha ng bagong trabaho. Sinabi sa kanya ni Rian na huwag mag-alala at nangakong susuportahan siya nito saan man siya magtrabaho. Tutal, isa rin siyang miyembro ng Court Mages, at ipinaliwanag niyang pumasok lang siya sa akademya para mas lalo pang mahasa ang kanyang kakayahan. Dahil doon, nagpasya na si Rian na tulungan siya bilang kanyang assistant mula ngayon. Nagtanong ang bida kung ano ang mga magiging tungkulin nila, at ipinaliwanag ng mage na pwedeng kahit ano talaga. Sa totoo lang, parang hindi man lang iyon isang totoong trabaho. Agad na isinisi iyon ni Rina sa prinsesa. Ang court mages ay nagsisilbi sa royal family at kumikilos sa ilalim ng pamumuno ni Elena. Kahit na bihira silang makatanggap ng mga totoong misyon, kadalasan ay pwede lang silang magpahinga hanggang sa may dumating na trabaho. Iminungkahi ni Rina na sumama sa kanya si Kale para magpakilala sa commander ng court mages. Nagtungo ang dalawa sa opisina, humingi ng pahintulot na pumasok, at sinalubong sila ni Baden Zaxberg. Ipinakilala ng mage ang baguhan, kaya naman halatang naguluhan ang acting commander, dahil walang sinumang nagbigay alam sa kanya bago pa man ito mangyari. Hindi rin niya nakilala si Rina, pero matapos mapansin ang sagisag sa suot nito, nakumpirma niyang kabilang siya sa organisasyon. Nagtataka si Baden kung sino ang nag-apruba sa pagkuha sa gusgusing lalaking iyon, at mahinahong sumagot si Rina na mismong ang prinsesa ang gumawa nito.
Iyon ang dahilan kung bakit sila naparito upang batiin ang commander ng dibisyon. Dahil wala ang totoong commander para sa isang misyon, si Baden ang kasalukuyang naatasang sumuri sa mga baguhang miyembro. Inasar siya ni Rina dahil wala siyang kaalam-alam sa naging desisyon ng prinsesa, na agad namang ikinagalit ni Baden. Ikinatwiran ng umaaktong commander na ang pagtanggap ng kung sino-sinong tao ay maaaring makasira sa reputasyon ng mga salamangkero ng palasyo. Bumawi ang salamangkero at sinabing ang pagbabaliwala sa utos ni Elena ay maaaring ituring na pagtataksil sa korona, saka tumalikod upang umalis. Galit na sumigaw si Baden sa kanila, iginigiit na mukhang walang silbi si Kayle, ngunit binigyan niya ito ng pagkakataon para patunayan ang sarili. Gayunpaman, nang mahinahong sabihin ng bida na bihasa siya sa mahika, biglang napahalakhak ang umaaktong commander sa kabila ng masamang pakikitungo nito sa kanya. Humiling ang lalaki na bigyan siya ng pagkakataon para ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kung hindi ako nababagay rito, aalis ako ng walang anumang reklamo. Matapos marinig ang kanyang pagpupumilit, pumayag din si Baden at inutusan si Kayle na kunin ang entrance exam. Masayang pumayag si Kayle at nagpasalamat sa Bayuko bilang paggalang. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, nagtipon-tipon na ang lahat ng mga aplikante sa patio. Kabilang sa kanila ay si Kible, ang anak ni Baden, na tiwalang-tiwala na magiging isa siyang salamangkero ng palasyo. Pagkakita ng bata kay Kayle, bigla siyang naniga sa kinatatayuan at nagsimulang manginig sa takot. At parang bula, biglang naglaho ang lahat ng tiwala niya sa sarili. Sa sandaling mapansin niya ang nakakatakot na tingin ni Rina, tumakbo siya ng diretsyo sa yakap ng kanyang ama at nawalan na ng ganang lumahok. Sa matinding galit, isinumbat ni Baden kung ano ang ginawa ng bida para maging ganito kaawa-awa si Kible. Ipinaliwanag ni Kayle na nagkaroon lang sila ng isang maliit na duelo noon sa akademya. Sa wakas, nagsimula na ang pagsusulit at inanunsyo ni Baden na siya mismo ang mamamahala sa pagsubok ng bida. Nagbibigay ng mga gawain ang mga salamangkero ng palasyo base sa espesyalidad ng bawat miyembro. Dahil dalubhasa si Kayle sa support magic, tinawag ng umaaktong commander si Velgar, isa sa mga kabalyero ng orden. Makakapares ng bida ang isang baguhang espadasang nagngangalang Mia, at lalabanan nila sina Velgar at Baden. Agad na tumutol si Rina, ipinupunto kung gaano hindi patas ang laban na ito. Ngunit sumagot ng pabalang ang umaaktong commander na hindi naman kailangang manalo. Napabuntong hininga si Kayle bago nagpakilala sa batang kabalyero, habang mabilis namang ibinuod ni Rina ang background nito. Anak ng isang baron si Mia, na kailan lang naging isang errant na kabalyero, at bihasa sa pagdepensa gamit ang kanyang kalasad. Bagaman palagi siyang nasa panganib na matanggal sa pwesto, pinagsabihan ni Kayle si Rina dahil sa sobrang prangka nitong magsalita. Pero sinabi ng kabalyero na ayos lang ito dahil totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Kumpara kay Mia, itinuturing si Velgar na isa sa mga pinakamalakas sa buong dibisyon, kasama ang commander ng mga salamangkero. Kaya naman, sinabi ni Mia na maiintindihan niya kung sakaling matanggal man siya sa trabaho. Tutal, pakiramdam niya'y wala siyang silbi kumpara sa magagaling niyang kasamahan at nangangamba siyang bago pa siya maging pabigat sa laban. Nang marinig iyon, pinanatag ni Rina ang dalaga, at buong kumpiyansang sinabing mananalo sila lalo na't kakampi nila si Kayle. Sumang-ayon ang bida at siniguro sa kanya na makakapasa sila sa pagsusulit basta't ibigay nila ang kanilang buong makakaya. Samantala, patuloy ang pagbulyaw ni Baden sa duwag nitong anak, sinusubukang patigilin ito sa panginginig tuwing titingin kay Rina. Ipinaliwanag ng umaaktong commander na lalaban si Kible kasama si Velgar laban sa kaawa-awang salamangkero at sa baguhang kabalyero, kaya imposibleng matalo sila. Matapos itong marinig, nanumbalik ang tapang ng bata, at sinamantala naman ni Velgar ang pagkakataon para suriin ang kanyang mga kalaban. Kahit napansin ng veteranong kabalyero na may malaking potensyal si Mia, alam niyang hindi niya dapat maliitin si Kayle. Ilang sandali pa, formal nang sinimulan ni Baden ang duelo, at ipinaliwanag na maaaring sumuko ang sinumang panig kailanman nila gusto. Napaisip si Rina sa reputasyon ni Velgar, inaalalang tanyag ito sa pagpatay ng 2 dragon, na itinuturing na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Dahilan ito para maging isang nakakatakot siyang kalaban, at maging si Baden ay kumbinsidong masisiguro ng kabalyero ang panalo ng kanyang anak. Nagsimulang maghanda ng salamangkang apoy si Kible, at sinabi ni Kayle sa kanyang kapares na ipaubaya na ito sa kanya. Pinigilan ng bida ang pagkas ng kalaban, pinabagal ito bago tuluyang pinawi ang salamangka, na labis namang ikinagulat ni Kible. Pagkatapos ay sumugod si Velgar, at nagpasya si Kayle na mas epektibong palakasin ang depensa ni Mia kaysa pahinain ang kabalyero. Nagpanik ang dalaga nang humampas ang espada ng veteranong kabalyero sa kanyang kalasad, pero namangha siya nang matanto na nagawa niyang salagin ang atake nito. Alam ni Kayle na hindi siya magtatagal kung mag-isa lang siya, kaya naisip niyang unahing patumbahin si Kible gamit ang isang mabilis na mahika ng liwanag. Bumagsak sa lupa ang bata sa pagkatalo, at agad na sumigaw si Baden na dapat nang itigil ang pagsusulit. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinatahimik siya ni Rina gamit ang mahika kaya natuloy ang duelo. Samantala, namangha ang bida sa bilis ni Velgar nang mapanood nitong puksain ang isang salamangka bago pa man ito tuluyang mabuo.
Nang mapagtantong imposibleng pahinain ang mandirigma, pinili ni Kayle na palakasin si Mia para makapaglunsad sila ng tamang atake. Bago pa man magbanggaan ang mga espada, pinabigat ni Kayle ang gravity sa paligid ng talim ng kanyang kakampi, kaya naging mahirap para kay Velgar na salagin ito. Kumilos ang kabalyero ng walang anumang pag-aalinlangan. Nakawala siya kay Mia at dumiretso patungo sa bida upang tapusin siya, ngunit bumangga ang kanyang espada sa isang harang na bakal at agad na nagkadurog-durog. Sa sandaling iyon, nakumbinsi si Velgar na hindi isang pangkaraniwang salamangkero si Kayle, kaya agad na siyang sumuko sa laban. Tinulungan din niyang makatayo si Mia at pinuri ang naging determinasyon nito noong labanan. Pagkaalis ng mga kabalyero, nilapitan ni Rina ang bida at binati ito sa kanyang pagkapanalo. Ngunit mabilis itong inabala ni Baden, at ipinahayag na hindi pa tapos ang pagsusulit kaya magkakaroon ng isa pang laban dahil ayaw niyang kilalanin ang kakayahan ni Kayle. Kahit napipilitan, sumang-ayon si Kayle sa gusto niya. Bagaman labis na tinututulan ni Rina ang ideyang ito, ipinaliwanag ng bida na gusto rin niyang subukan ang kanyang sariling kakayahan para malaman kung karapat-dapat ba siyang mapasama sa mga salamangkero ng palasyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang kanyang susunod na makakalaban sa arena. Siya ay si Luna, ang anak ng mismong commander ng dibisyon ng Mahika, kahit na tila wala siyang gaanong respeto rito. Dahil hindi naman mukhang nakakatakot si Kayle, halatang hindi interesado ang dalaga sa kanya. Pinuna ni Baden na wala namang espesyal sa kanyang kalaban at siguro ay mabibigyan lang siya nito ng kaunting aliw. Para sa kanya, isang nakakainis na bata si Luna, ngunit dahil sa kanyang talento sa Mahika ay napasama siya sa hanay ng mga pinakamagagaling sa palasyo. Ito na ang perpektong pagkakataon para kay Baden na sabay dispatsahin sina Luna at Kayle. Samantala, lumapit ang dalaga para batiin ang bida. Nagulat ang dalaga nang agad siyang nakilala ni Kayle bilang ang bagong tagasuri, kaya ipinaliwanag nito na nararamdaman niya ang karanasan ng isang magaling na salamangkero sa kanya, na labis namang ikinagagalak ni Luna hanggang sa siya'y magmalaki. Panibagong tagumpay, lalong lumaki ang ulo. Iginiit ni Rina na magpakilala ng maayos si Luna at magpakita ng magandang asal kung gusto niyang ituring siya ng mga tao bilang isang ganap na dalaga. Muntik na silang mag-away doon mismo, kaya napilitan si Kayle na pagsabihan silang dalawa na kumalma. Dahil doon, nagpasya si Luna na palagpasin ang komento ng assistant bilang paggalang sa bida. Ipinaliwanag niya na ang susunod na hakbang ng pagsusulit ay isang duelo laban sa kanya, at matatapos ang laban sa sandaling matagumpay na tumama ang isa sa kanilang mga salamangka. Pumuwesto na sa arena ang dalawang salamangkero at naghanda, ngunit napakabilis na umatake ni Kayle, kaya hindi na ito napansin ni Luna at tuluyang tinamaan ng direkta. Agad na idineklara ni Rina na tapos na ang laban, na lubos na ikinagalit ng batang salamangkero. Humingi siya ng rematch, ipinagpipilitang natalo lang siya dahil nag-alinlangan at nagpabaya siya sa kanyang depensa. Mabilis na sinuportahan ni Baden ang reklamo ni Luna, at inamin naman ni Kayle na ayaw rin niyang makapasa sa pagsusulit sa pamamagitan ng isang questionableng sitwasyon. Kaya naman, muling sinimulan ang duelo, at sabay na naghanda para umatake ang parehong salamangkero. Naiintindihan ni Kayle na magiging mahirap din talunin si Luna tulad ni Velgar, dahil hindi rin ubra sa kanya ang kanyang mga pampahina. Ang kahusayan niya sa mga umaataking salamangka mula sa iba't ibang elemento ay nagpapakita ng pambihirang talento na nagpapaalala sa bida ng isang tao na nag-aral ng Mahika kasabay ni Kayle at mabilis siyang nalampasan. Hindi nagtagal ay nakaramdam din ng pagkabigo at paninibugho ang bida, natatakot kung ano ang maaaring mangyari kapag hinarap nila ang isang matinding panganib balang araw. Dahil sa takot na iyon, tinuon niya ang kanyang buong sarili sa pag-aaral para hindi siya maging pabigat at patuloy na pinahusay ang kanyang support magic. Kahit pa ganoon, ang naiuwi niyang tagumpay sa dulo ay hindi isang bagay na kanyang ipinagmamalaki. Pinagalitan ni Kayle ang sarili dahil nagpalihis siya sa mga lumang alaala at napagtantong nadidismaya na si Luna dahil patuloy na nahuhulaan ng kalaban ang bawat galaw niya. Ang sandaling pag-aalinlangang iyon ang nagbigay sa bida ng pagkakataong kailangan niya para talunin ito sa pamamagitan ng panggugulat gamit ang isang simpleng salamangka ng hangin. Inanunsyo ni Rina ang pagtatapos ng laban, na nagtulak kay Luna para mapagtantong natalo siya dahil hindi niya napansin ang isang blind spot. Samantala, nakaramdam ng ginhawa si Kayle dahil nagawa niyang manalo gamit ang kanyang karanasan sa labanan. Kung paligsahan iyon ng dalisay na kapangyarihan sa Mahika, malamang ay tuluyan na siyang natalo ng kanyang kalaban. Habang nakatutok ang lahat sa dalawang salamangkero, palihim na kinuha ni Baden ang pagkakataon para magpakawala ng isang salamangka sa itaas ni Luna. Si Kayle ang unang nakapansin na may mali, at mabilis na tumakbo palapit sa dalaga, isinisigaw na bitawan nito ang anumang hawak niya. Kahit nalilito, sinunod ni Luna ang mga sinabi niya at binitawan ang kanyang tungkod, para lamang panooring sirain iyon ng salamangka ni Baden habang hinahatak siya ng bida patungo sa ligtas na lugar. Sinuri niya kung nasugatan ng dalaga, na siyang ikinataranta ni Luna dahil napakatagal na niyang nakasandal sa yakap nito. Nang tuluyan na siyang maibaba nito, idineklara ni Luna na matatalo rin niya si Kayle sa susunod bago tumakbo palayo.
Kahit pa nasaksihan niya ang lahat ng iyon, tumatanggi pa rin si Baden na kilalanin ang bida. Mula sa kawalan, biglang dumating ang isang grupo ng mga kabalyero ng imperyo para arestuhin ang umaaktong commander sa ilalim ng direktang utos mula sa palasyo. Inakusahan siyang nagnakaw ng pondo ng bayan, nakikialam sa akademya ng Mahika, at umaabuso sa kanyang kapangyarihan, kaya nangangahulugang haharapin niya ang paglilitis sa mismong harapan ni Heinrich. Pinapanood ng lahat habang kinakaladkad palayo ng mga kabalyero si Baden na nakakaramdam ng pagkailang sa buong sitwasyon. Dahil tapos na ang isyong iyon, iniba ni Rina ang usapan at sinimulan ng ipagdiwang ang pagpasa ni Kyle sa pagsusulit. Formal siyang nakapasa sa pagsusulit at nakuha ang mga kwalipikasyong kailangan para sumali sa grupo, kaya labis na nagmamalaki ang kanyang assistant. Kinalaunan ng araw na yon, bumalik ang bida sa kanyang kwarto at humiga para makapagpahinga. Bigla na lang, may kumatok sa pintuan at magalang na humingi ng permiso para pumasok. Si Elena pala ito, na dumating para humingi ng tawad sa kawalang galang ni Baden. Sa labis na gulat sa kanyang pagbisita, nagmamadaling lumapit ang bida at lumuhod para batiin siya. Nabigla ang prinsesa sa sobrang madramang reaksyon na yon, at mabilis siyang inalok ni Kale na maupo. Pinag-usapan ng dalawa ang entrance exam, at inamin ng bida na humanga siya sa dami ng magagaling na nakita niya. Inamin ni Elena na pinanood niya ang mga laban mula sa malayo at natuwa siya sa ipinakita nitong husay sa arena. Agad na kinabahan si Kale sa papuri, at nahiya siya sa inaakala niyang simpleng tagumpay lamang. Hiniling ng prinsesa sa mago na huwag maliitin ang sarili at kilalanin din ang sarili nitong kakayahan. Hindi nagtagal, nagpasya siyang umalis para hindi na siya makaabala pa, at sinabing asahan nito si Reyna kapag kailangan niya ng tulong. Tutal, siya mismo ang nag-alok na tulungan si Kale sa kahit ano pang kailanganin nito. Pagkaalis ni Elena, lumuha ng bahagya ang bida, lubos na naantig sa taas pa rin ang tingin ni Reyna sa kanya bilang isang guro. Napunta ang isip niya sa alok na kasal ng prinsesa, at biglang naisip na sa sobrang pagkalutang niya, ay hindi man lang niya napansin ang pagpasok ni Reyna sa kwarto. Dumating ang kanyang katuwang para ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo, at nagdala pa ng ginawang cake. Magkasamang naupo ang dalawa at pinagsaluhan ang matamis, at sa tahimik na sandaling iyon, muling napahalagahan ni Kale ang kabaitan ng kanyang dating estudyante. Kasabay nito, inakala niya na kapag nagsimula na silang magkatrabaho, hindi na ganoon kataas ang magiging tingin sa kanya ni Rina. Baka sa kalaunan ay matuklasan nitong hindi naman talaga ganoon kagaling ang bida kumpara sa inaakala niya. Ang isiping iyon ay nagpalungkot sa kanya, kaya naman nangako si Kale sa kanyang katuwang na pagbubutihan niya sa bago niyang posisyon. Bilang tugon, sinabi ni Rina na naniniwala siyang sobra-sobra na ang ginagawa nito, na muling nagpamadrama sa kanya. Sobrang epektibo ng matinding patamang iyon. Nang gabi ring iyon, natapos ni Elena ang kanyang mga tungkulin at sinabihan siya ng isang katulong na oras na para matulog. Kahit pa, kumuha siya ng kwaderno at nagsimulang iguhit si Kale, habang nagsusulat tungkol dito sa kanyang talaarawan at pinupuri ang kanyang dating guro. Bahagi ng kanyang sarili ay nakaramdam pa ng selos matapos siyang makitang buhat-buhat si Luna. Napaisip ang prinsesa kung sino ang pipiliin ni Kale sa pagitan ni Elena at Luna, kahit pa alam niyang iisa lang naman silang tao. Higit sa lahat, gusto niyang mahanap nito ang kaligayahang nararapat sa kanya. At kahit gustong-gusto niya talagang mapakasal dito, alam niyang kailangan niyang paghirapan na makuha ang puso nito. Kinabukasan, kumalat ang mga bali-balita tungkol sa pagtalo ni Kale kay Velgar. Nakakairita ang atensyon, pero umaasa siyang gaganda ang kanyang reputasyon dahil dito. Dahil doon, humingi ng tulong ang bida kay Rina para makahanap ng totoong trabaho. Hindi siya mapakali sa kakatambay lang at nagsimulang makaramdam ng kawalan ng silbi. Pinagtawanan ni Rina ang kanyang dating propesor at sinabi sa kanya ang tungkol sa request board kung saan maaaring pumili ang mga court mage at royal guard ng mga misyong hindi kayang gawin ng mga ordinaryong adventurer. Karamihan sa mga misyon ay mahirap, nakakapagod, o sadyang hindi sulit sa inaalok na pabuya. Sa mga nakapaskil, isang pambihirang apurahang hiling mula sa malayong nayon ang umagaw sa pansin ni Kale. Sa loob ng ilang taon, mahiwagang nalalason ang mga pananim doon, kahit pa mabuti na lang at walang seryosong pinsala sa mga taga-nayon. Nagpasya ang bida na maglakbay patungo roon para tulungan ang mga taong lutasin ang problema. May mga miyembro ng korte na nagbubulungan na mabibigo si Kale sa misyon, na ikinainis ni Rina. Gayunpaman, pinakiusapan siya ni Kale na huwag na itong alalahanin dahil mas gusto niyang umiwas sa mga walang kwentang gulo. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang dalawang mago sa nayon at mainit na sinalubong ng mga residente. Nagpasalamat ang pinuno ng nayon na si Graba sa pagtanggap nila sa hiling at iginya sila sa mga kontaminadong bukid. Ipinaliwanag ni Graba na ang problema ay hindi matukoy kung nagmula sa hangin, tubig o lupa. Naniniwala ang ilang taga-nayon na pinagalit nila ang sagradong puno, kaya araw-araw silang nagdarasal dito at nagmamakaawa ng kapatawaran. Nagulat si Kale nang makitang mukhang malusog ang puno kahit na kumakalat ang lason sa buong paligid. Kahit na naghihintay at nanonood sina Graba at Reyna, sinubukan ng bida na linisin ang mga bukirin.
Sa simula ay tuluyang nawala ang lason, ngunit bumalik din ito matapos ang ilang segundo. Bunsod nito, natuklasan ang grupo na ang sagradong puno mismo ang pinagmumula ng kontaminasyon. Ipinaliwanag ni Graba na higit 2,000 taon nang nagsisilbing espiritual na simbolo ang puno. Kahit ang mga opisyal ng gobyerno na nauna nang nag-imbestiga rito ay walang natagpo ang kaduda-duda. Dahil dito, humingi ng pahintulot ang bida na lumapit sa puno at gumamit ng mahika para alisin ang lason. Matapos makatanggap ng basbas ng pinuno, gumamit ng mahika si Kale na sa simula ay parang wala namang epekto. Nang walang babala, isang dambuhalang ugat ang sumabog mula sa lupa habang pumipilipit at lumalaki ang katawan nito, na nagbubunyag ng katotohanan na ang sagradong puno ay isa palang trend. Ang ganitong uri ng halimaw ay isinisilang kapag sinakop ng isang dryad ang isang pisikal na sisidlan, at ang lakas nito ay nakadepende ng buo sa katawang taglay nito. Kahit na, hindi pa nakakita si Kale ng ganito kalaking trend. Bago magsimula ang labanan, ginamitan niya ng acceleration magic si Grava, at pinatakbo ito pabalik sa nayon. Sinabihan din niya si Reyna na umatras na, pero handa na ang dalaga na lumaban, at piniling tulungan siya. Naintindihan ni Kale na mas matalinong desisyon na hayaan itong sumama sa kanya, dahil ang kalabanin ang isang treant na ganito katindi ay nagpapataas sa misyon sa isang rank na banta. Sumugod ang mago patungo sa nalalasong mga ugat at hiniwa ang mga ito gamit ang kanyang espada. Samantala, nagtuon ang bida sa pagpapabagal ng mga galaw ng treant. Ang bilis ng mga reaksyon ng kanyang katuwang ay napakahusay, kaya nagpagising ito ng mga lumang alaala sa loob niya. Naghanda si Rina na sumugod papunta sa pangunahing katawan habang umaasa sa suporta ng mago. Hindi nagtagal, gumalaw ang mga sanga ng treant na parang higanteng mga braso at hinarangan ang daan ng babaeng eskrimador. Naging mahirap itong putulin kaya nilagyan ng bida ng mahika ng apoy ang espada ni Rina. Salamat sa basbas na yon, matagumpay na nawasak ng dalaga ang mga ugat at sanga ng nilalang. Nang akalain nilang nakakalamang na sila, napagtanto ng dalawa na gumagamit ang treant ng mahika ng tubig para patayin ang apoy. Ang halimaw ay mas matalino kaysa sa inaasahan, kaya nagpa siya ang bida na kailangan nila ng ibang diskarte. Sa halip na questionin ang plano nito, nagtiwala si Rina sa kanyang dating guro at naghanda para sa isa pang pag-atake. Direktang sumugod siya patungo sa mga ugat para samantalahin ang mas mabagal na paggalaw ng mga ito. Saglit na napaisip si Kale kung talagang pinagtatawanan sila ng treant dahil sa tingin nito ay wala silang kwenta. Sa sandaling ginamit muli ng nilalang ang tubig para patayin ang apoy, mabilis na pinalitan ni Kale ang mahika sa espada ni Reyna mula sa apoy patungong yelo. Kahit sa isang magaling na mago, ang magpalit ng elemento ng mahika ng ganoon kabilis ay napakahirap. Kaya naman pakiramdam ni Rina ay labis siyang ipinagmamalaki na kasabay niyang nakikipaglaban ng bida. Nagtagumpay ang estratehiya na nagbigay daan para patigasin ang tubig ng puno at tuluyang patigilin ang mga galaw nito. Ilang saglit pa, ang mahika ng yelo ay naging apoy muli, hinahayaang kumalat ang apoy hanggang sa pinakapuso ng halimaw. Alam ni Rina na hinding-hindi niya matatalo ng mag-isa ang ganoong klaseng nilalang. At muli, lubos siyang namangha sa support magic ni Kale. Pagtatapos ng laban, napabagsak na nakaupo ang bida sa lupa, pagod na pagod habang pinupuri ang kanyang katuwang sa lahat ng pinaghirapan nito. Hindi naglaon, dumating ang mga taga-nayon para ipagdiwang ang pagkatalo ng halimaw. Sinubukan ni Rina na ibigay kay Kale ang lahat ng papuri, pero tumanggi itong tanggapin ang pagkilala. Pagkatapos, humingi ng tawad si Kale kay Graba dahil kinailangan nilang wasakin ang sagradong puno, ngunit tiniyak sa kanya ng pinuno na kinakailangan iyon. Sa pagkakaluwag ng loob na wakas ay nalutas na ang krisis, nagtulong-tulong ang mga taga-nayon para tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng pagputol sa mga natira ng puno at pagpigil sa apoy na kumalat pa. Nakonsensya si Graba dahil hindi siya makapag-alok ng sapat na pabuya sa mga mago para sa ginawa nila. Bilang gantimpala, nag-alok sila ng ilang sakong puno ng abo at uling, mga materyales na itinuturing na bihira at mahalaga sa kabisera. Dahil sobra-sobra na ang mga yamang ito ng nayon, hindi sila nagdalawang isip na ipamigay ang ganoon karami. Nang makaisip ng paraan, humingi siya ng pahintulot na gamitin ang mga abo ng sagradong puno para maghasik ng mahika sa bukirin. Nais niyang tulungan ang nayon gamit ang kanyang pinaka-espesyalisasyon, ang mahika ng kalikasan. Dahil binantayan ng sagradong puno ang mga taga-nayon sa loob ng higit 2,000 taon, naniniwala si Kale na matagal na nitong nilalabanan ang pagkalason ng puno. Sa huli, palagi pala nitong pinoprotektahan ang mga tao, kaya mas lalo pang nakaramdam ng pagpapala ang mga taga-nayon. Kinalaunan, umalis ang mga mago, nag-iwan ng isang nayong puno ng taos pusong papuri. Walang ano-ano'y, nakatanggap si Griba ng balitang ang mga pananim na nilagyan ng abo ng sagradong puno ay lumalago sa napakabilis na paraan. Lahat ay namangha at sinimulan itong tawaging isang himala. Pabalik sa bayahe, nakonsensya si Rina dahil siya ang nakatanggap ng halos lahat ng pagkilala para sa misyon. Tutal, ang layunin niya bilang prinsesa ay mapaganda ang reputasyon ni Kale. Bigla na lang, humingi ng tawad ang bida dahil sa pinagtrabaho niya ito ng husto.
Napansin niya na tila masyadong tahimik ang kanyang katuwang pagkatapos ng misyon, na agad namang nagpasaya sa pakiramdam ni Rina. Napansin din ni Kale na tuwing binabanggit ng mago na pagod siya, automatiko niyang tinatanggal ang pagod nito gamit ang support magic. Alam ni Rina na oras lang ang hinihintay bago lubos na makilala ang mga kakayahan ni Kale, at mabigyan ito ng estado bilang dugong bughaw. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ang prinsesa ng perpektong dahilan para pakasalan siya nito. Sagad sa level ang pagpaplano ng prinsesa. Samantala, sa kailaliman ng isang dungsyon, desperadong nahihirapan si Mia sa labanan, at nagsisimulang matakot na baka doon na siya mamatay. Kinabukasan, dumating sa trabaho ang bida habang humihikab, samantalang si Rina ay laging puno ng enerhiya. Ilang minuto lang ang lumipas, napabuntong hininga na rin siya pagkatapos dedmahin ni Kale. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, napansin niyang patungo ito sa punong tanggapan ng Royal Guard, at nagpa siyang sundan siya. Nagpunta roon si Kale para suriin ang mission board para sa araw na yon at nadiskubreng walang anumang bagong misyon na pwedeng kunin. Ayon sa mga nakadestino roon, marami ang nagtatrabaho ng husto para magpasiklab kay Elena. Ang ilan ay hangal na umaasa na mapapangasawa nila siya, na nagpaalala kay Kale sa inalok nito sa kanya kanina. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nabanggit ng isang kabalyero na masyadong pinaghuhusayan ni Luna ang pagsasanay niya kamakailan. Kilala na siyang isang henyo, ngunit halatang ikinainis niya ang pagkatalo sa isang baguhang tulad niya. Binaliwala iyon ni Kale, at inisip kung paano niya palilipasin ang araw ng walang nakalaang misyon. Doon nabanggit ng mga kabalyero si Mia at ang kapitan niyang si Boldus, na kamakailan lang ay pumasok sa isang si-rank dungeon. Agad na humingi ng karagdagang impormasyon si Kale dahil pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa baguhang kabalyero. Umaasa siyang walang basihan ang kanyang pag-aalala, ngunit nagdesisyon siyang imbestigahan ito para makasiguro. Pinangunahan ni Boldus ang isang pangkat sa dungsyon, kahit wala siyang sapat na karanasan, kaya nalagay sa panganib ang lahat. Kahit na karaniwang guild ang humahawak nito, nahihirapan na ang mga kabalyero dahil mahigit 20 adventurer na ang nasawi roon. Matapos makalap ang mga detalye, gumamit si Kale ng support magic para paliparin ang sarili papunta sa dungsyon sa napakabilis na paraan. Ang lugar ay may mga estrukturang mukhang kuta na ginawa ng ilang halimaw para protektahan ang dungeon core at itago ito sa mga liblib na lugar. Ang core na iyon ay walang tigil na nagtatawag ng mga halimaw mula sa Demon Realm hanggang sa wasakin ito ng isang adventurer o kabalyero. Kadalasan, ang mga dungeon na ganoon ang ranggo ay pangkaraniwan na at bihirang magdulot ng malaking problema. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakamalapit na nayon mula sa dungsyon at napagtantong malamang ay lumikas na ang mga residente. Habang papalapit siya sa pasukan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at gumamit ng mahika para alamin kung sino ito. Agad na natuklasan ni Kale na si Rina yon, na malamang ay sumunod sa kanya para iulat ang sitwasyon sa prinsesa. Ikinabahala niya yon dahil maaaring mawala ang kanyang trabaho kung pumalpak siya sa misyong ito. Kaya pinatibay niya ang kanyang loob at mabilis na pumasok sa dungsyon, at hindi pinansin ang mga reklamo ni Rina na masyadong mabilis ang kanyang paggalaw kaya hindi ito makasunod. Ang pasukan ng dungsyon ay matatagpuan sa loob ng isang inabandunang minahan. Nananatiling maingat si Kale sakali mang biglang magbago ang ranggo ng dungsyon na isang pangkaraniwang pangyayari. Gamit ang magical vision, natukoy niya ang mga bakas ng mana at ebidensya ng mga nagdaang labanan. Hindi nagtagal, nakasalubong ng mage ang ilang buhay na baluti at inisip kung sinadya ba itong iwanan ng mga kabalyero. Ang mga nilalang na ito ay mga halimaw na sumapi sa mga patay na katawan at nakabuo ng mga malalakas na zombie na napakahirap paslangin. Hanggat hindi napapalayas ang sumaping kaluluwa, pabalik-balik lang na mabubuhay ang halimaw. Agad na pinigilan ni Kale ang paggalaw ng mga baluti at ginamitan niya ng holy magic upang tuluyan itong mawasak. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa pangkat ni Mia. Sa pagmamasid niya mula sa malayo, muling bumilib si Rina sa kakayahan ng dati niyang guro, lalo na sa kahusayan nito sa holy magic. Patuloy siyang hinangaan ng dalaga mula sa malayo at alam niyang kaya nitong tapusin ang dungsyon ng mag-isa. Habang sumusulong siya, napaisip si Kale kung tinalikuran na ba ng grupo ni Mia ang labanan at tumakas, at nag-iwan ng napakaraming halimaw. Hindi nakikita ng ordinaryong mata ang mga kaluluwang kumokontrol sa mga nilalang na yon. Dahil doon, napakahalaga ng kahit sinong may kakayahang gumamit ng detection magic. Samantala, matinding nahihirapan ang isang pangkat ng mga kabalyero sa pakikipaglaban sa mga buhay na baluti. Nagsisigawan sila sa isa't isa dala ng takot, pagkadismaya, at kawalan ng pag-asa habang lumalala ang sitwasyon. Basta na lang tinalikuran ni Baldus ang lahat at tumakas, iniwan ang sarili niyang mga kasamahan, kaya nagdesisyon si Kale na tapusin agad ang kaguluhan. Sa isang pitik, pinalayas niya ang lahat ng halimaw at pinawi ang pagod ng grupo. Ipinaliwanag ng isang mage na nagpaiwan si Mia para bigyan ng oras ang lahat na makatakas. Walang pag-aalinlangan siyang nagmadali para hanapin ang dalaga. Pilit siyang umaasa na ligtas pa rin ang baguhang kabalyero. Sa bagay, may pambihira siyang husay pagdating sa pagdepensa sa sarili gamit ang kalasag.
Samantala, patuloy na nakikipagbuno si Mia laban sa kanyang mga kalaban. Hindi nakikita ang mga pag-atake ng kaluluwa at walang mage na nakaalalay sa kanya. Pasimot na ang lakas niya at nagsisimula na siyang matakot na papalapit na ang kamatayan. Naging napakatindi ng kanyang takot kaya nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Biglang may isang pamilyar na boses na nagbabala sa kanya na iwasan ang isang atake mula sa likuran. Agad na sumunod ang kabalyero at laking gulat niya nang pawiin ng mahika ni Kayle ang kanyang pagod at ilantad ang mga nakatagong kaluluwa. Sinabihan niya ang lahat na ipaubaya na sa kanya ang natitirang kalaban habang nakatuon ang mga kabalyero sa pagharang sa mga atake ng baluti. Sa kanilang pagtutulungan, unti-unti nilang natalo ang bawat halimaw. Pagsapit ng oras na nakahabol si Rina, tapos na ang labanan. Pinuri ni Kayle ang baguhan dahil kinaya nitong lumaban ng mag-isa sa ganoon katagal na oras. Kahit na nagpapasalamat si Mia sa pagligtas sa kanya, hindi niya naiwasang magtanong kung bakit ito nagpakapagod na pumunta roon. Ipinaliwanag niyang nag-aalala siya sa dalaga, kaya labis itong nahiya at naantig ang damdamin. Habang si Kayle ay walang kamalay-malay at tiningnan lang kung may mga natamo siyang sugat. Pinagmasdan ni Rina ang nangyayari at nakahinga ng maluwag dahil hindi na kailangan ang tulong niya bago nagpa siyang umalis. Bigla niyang napansin ang mumunting abo na gumagalaw sa paanan ng kabalyero at agad na nagbabala rito na maghanda para sa panibagong laban. Inanod ang mga abo papasok sa butas sa dingding na tila ba pinapakain ang isa pang nilalang na nagtatago sa kailaliman. Agad na napagtanto ni Kayle na malapit na nilang makaharap ang dungeon boss. Gulat na namukhaan ni Mia ang halimaw na isa itong Death Eater, isang nilalang na masyadong malakas para makita sa loob ng isang C-rank dungeon. Naniniwala siyang makakagawa siya ng paraan para makatakas ang lahat at humanga si Kayle sa tindi ng pagpigil niyang magpakita ng takot. Ipinunto ni Kayle na nasa likuran ng halimaw ang dungeon core, kaya hindi nila maaaring piliin ang pag-atras. Buong lakas na hinarang ni Mia ang matinding atake ng Death Eater, kaya pansamantalang napaatras ang halimaw. Ipinaliwanag ni Kayle na ang pagtalikod sa dungeon boss ngayon ay magreresulta lang sa mas maraming taong makakain nito at mas magiging malakas lang ang halimaw. Naniniwala siyang maaari silang manalo kung magtutulungan sila, kaya pinili ng dalaga na magtiwala sa mage at sundin ang mga utos nito. Bunga nito, ipinaliwanag ni Kayle na ang una nilang misyon ay wasakin ang kapa ng Death Eater dahil sinasanggalang nito ang anumang mahika at pisikal na atake. Kumpiyansa sa kanyang tatag, nakatanggap ng pampabilis ang kabalyero at sinimulang akitin ang halimaw palapit sa kanya. Nang tangkaing umatake ng Death Eater, pinigilan ni Kayle na tumilapon ang dalaga dahil sa puwersa ng tama. Pagkatapos, pinayuhan niya itong maging maingat sa pagpapasya kung alin sa mga atake ang haharangin at kung alin ang dapat iwasan. Naalala ni Mia na narinig din niya ang ganoong payo kay Velgar at sinimulang pag-aralan ang galaw ng dungeon boss. Unti-unting nagkaroon ng tiwala sa sarili ang kabalyero na kaya nilang manalo at labis na pinahanga si Kayle sa kanyang pag-unlad at talento. Mabilis na itinigil ng Death Eater ang pag-atake sa dalaga at ibinaling ang atensyon kay Kayle dahil nakikita nitong mas madali siyang targetin. Gayunpaman, mabilis na humarang si Mia sa harapan ng mage at pinrotektahan ito gamit ang kanyang kalasag. Dahil nawaling ang atensyon nito, sinamantala ni Kayle na tamaan ang halimaw. Kahit napatumba nila ang dungeon boss, patuloy na ginamit ni Mia ang kanyang kalasag para panatilihing nakatuon sa kanya ang atensyon nito. Unti-unti nilang pinunit ang kapa ng nilalang at naghandang tapusin ang laban sa susunod nitong pag-atake. Nang makita ang determinasyon ni Mia na protektahan siya, naghanda si Kayle ng isang holy spell para palayasin ang kaluluwa ng halimaw. Nang mismong bumagsak ang atake ng Death Eater sa kalasag ng kabalyero, ginamit niya ang pagkakataong ito para patayin ang boss. Humingi siya ng paumanhin dahil hinayaan niyang mapagod ng husto ang kabalyero, ngunit mabilis na iginiit ni Mia na masaya siyang nakatulong. Sa kasamaang palad, nabali ang espada ni Kayle habang nakikipaglaban, ngunit ipinasya niyang dalhin pa rin yon pabalik. Isa itong sandata na natagpuan niya sa loob ng dungeon na maaaring pag-ari ng isang adventurer na pinatay ng Death Eater noong unang panahon. Bago tuluyang wasakin ang core, nagpa siya ang dalawa na kunin ang anumang makikita nilang mahalaga. Biglang kumalat sa hangin ang mga abo ng kaluluwa ng Death Eater, at lumikha ng isang nakakabighaning tanawin. Maya-maya pa, ligtas na lumabas ang dalawa mula sa dungsyon, at namangha si Mia nang maglaho ang buong estruktura. Labis siyang masaya dahil iyon ang una niyang matagumpay na pagtatapos ng dungsyon, at nakakuha siya ng napakaraming mahalagang bagay. Iminungkahi ni Kayle na magpahinga muna bago bumalik sa kabisera, at napansin na nauna nang umuwi si Rina. Nababahala ang mage na bago nabigo siyang mag-uwi ng magandang resulta, at napansin ni Mia ang pag-aalala sa kanyang mukha, at inakalang siya ang may kasalanan. Kaya humingi ng paumanhin ang kabalyero dahil naging pabigat siya, at nahihiya sa kakulangan niya sa abilidad, at pakiramdam niyang hindi siya karapat-dapat manilbihan sa Royal Guard. Samantala, matatag namang naniniwala si Kayle na hindi nila matatalo ang Death Eater kung wala siya. Habang naging emosyonal si Mia dahil sa papuri, napansin ni Kayle ang taong papalapit sa kanila.
Mabilis na dumating ang isang grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Velgar sa minahan, at gumaan ang pakiramdam ng lahat ng malamang buhay ang baguhan. Buong pusong inamin ng dalaga ang mga kahinaan niya at nangakong mas pagbubutihan pa sa susunod, pero iginiit ni Velgar na sapat na ang kanyang ginawa, kahit na sa huli ay siya ang pinarangalan sa pagwasak ng Dongjon Core. Nilinaw ni Kyle na tinulungan niya lang si Mia, kaya sinabihan ng kabalyero si Boldus na malayong-malayo ang kwento nito sa sinabi ng baguhan. Nanigas si Boldus nang makitang buhay pa ang dalaga, at naipaalala kay Kyle kung paano tinalikuran ng lalaki ang lahat sa kasagsagan ng laban. Ikinagalit ni Velgar ang isiniwalat na ito dahil inakusahan noon ni Boldus si Mia na siya ang tumalikod sa grupo. Desperadong pinagtakpan ng kabalyero ang sarili at isinumbong na kumuha siya ng mga nakaw mula sa Dongjon para ibenta. Ngunit walang naniwala sa kanya dahil matagal nang sinabi ng iba pang kabalyero ang katotohanan kay Velgar. Sa pagkakataong iyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang kapitan para tanggalin si Boldus mula sa Royal Guard. Karera at katayuan, burado na. Bukod pa riyan, pinasalamatan ng kabalyero si Kyle sa tulong niya at magalang na yumuko, kaya kitang-kita sa mukha ng bida ang matinding pagkailang. Alam ni Velgar na responsibilidad niya bilang kapitan ang solusyonan ang problema, sa halip na ipaubaya ito sa isang miyembro ng mga court mage. Dahil panay ang pagsisi nito sa sarili, nagpa siya ang bida na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng isang pabor. Pinayagan ng mage ang mga Royal Guard na dalhin sa guild ang lahat ng mga gamit na nakuha mula sa Dongjon. Walang paki si Kyle sa mga pabuya o kabayaran na ikinagulat ni Velgar at ikinatawa ni Mia. Sa totoo lang, gusto lang ng bida na panatilihin ang magandang ugnayan ng mga kabalyero at ng mga court mage. Sa halip na bumalik sa kabisera sakay ng karwahe, pinili niyang maglakad at sumama ang dalaga dahil ayaw niyang makatabi si Boldus sa bayahe. Sinamantala rin ng babaeng kabalyero ang pagkakataon para tanungin si Kale kung pwede ba siyang turuan nito ng support magic. Alam niyang sobrang abala ang bida pero gustong-gusto talaga niyang lumakas pa. Walang ano-ano'y naiyak sa tuwa si Kale at buong pusong pumayag na turuan siya. Kapag natuto ng mahika si Mia, hindi na siya ulit maiinis sa mga bastos na tao. Naalala niya sa sinabing iyon ang mga salitang binitiwan ni Boldus kanina, at kahit hindi siya na-offend, pinili niyang huwag nang makipagtalo dahil mukhang sobrang saya ni Kale. Samantala, paligwi-ligoy na naglalakad sa gubat si Luna habang litong-lito na, pero matigas ang ulong ayaw manghingi ng tulong kahit kanino. Pagsapit ng gabi, lumabas sina Kale, Rina, at Mia para kumain at mag-relax. Nangyari ito hindi katagalan pagbalik nila sa imperial na kabisera. Inaya ng babaeng kabalyero ang bida na maghapunan dahil daw wala siyang alam na masarap na kainan, kahit kalilipat lang din mismo ni Kale sa syudad. Tapos ay biglang sumulpot si Rina at nagpa siyang dalhin sila sa isang magandang kainan kung saan sabay-sabay nilang in-enjoy ang kanilang hapunan. Nagreklamo ang assistant na hindi man lang niya napanood kung paano makipaglaban ng seryoso gamit ang espada ang bida. Dahil ayaw niyang mapunta sa kanya ang usapan, iniba ni Kale ang paksa at sinabing gusto ni Mia na matuto ng support magic. Nang marinig iyon, nagpaliwanag ang babaeng kabalyero na maraming kabalyero ang minamaliit ang mahika dahil naniniwala silang labag ito sa mga prinsipyo ng pagiging kabalyero. Sumang-ayon ang lahat sa hapag na sadyang katawa-tawa na tawaging tamad ang isang tao dahil lang sa paggamit ng support magic para mas mapabuti ang kanilang sarili. Habang patuloy ang usapan, nagsimulang makaramdam ng nostalgia ang bida sa namamayaning kapaligiran doon sa hapag. Pagkatapos kumain ng hapunan, naglakad-lakad ang tatlo sa mga kalsada ng syudad hanggang sa makita nila ang rebulto ni Alan. Sinamantala ni Mia ang pagkakataong iyon para tanungin si Kale kung anong klaseng tao ba talaga ang bayani noong nabubuhay pa ito. Pilit iniiwasan ng paksa, sinabi ng bida na walang masyadong pinagkaiba ang tunay na tao sa mga kwentong isinasalaysay sa mga alamat. Pero alam ni Rian na palagi nitong iniiwasang pag-usapan ang nakaraan, lalo na't kutob niyang hindi naging mabuting tao si Alan pagkatapos nitong tanggalin si Kale sa grupo nila. Hindi kailanman ninais ng prinsesa na makialam sa privacy niya sa pamamagitan ng pagtatanong. Ganoon pa man, naniniwala siyang may dinadalang matinding konsensya sa loob-loob ng dati niyang guro. Kinabukasan, tumambad kay Kale ang sandamakmak na mga pabuya sa kanyang kwarto dahil sa pagtalo sa Death Eater. Bagaman ang mga kabalyero ang binigyan ng opisyal na parangal sa pagtapos sa piitan, ipinilit ni Velgar na dapat ding makatanggap ng kabayaran ang bida. Kahit maganda itong balita, walang ideya ang mage kung anong gagawin sa ganoon kalaking halaga ng pera, kaya iminungkahi ni Rina na gamitin ang mga materyales para gumawa ng mga bagong kagamitan. Lalo na raw magiging kapaki-pakinabang ang kapa ng Death Eater kung magagawa nila ito ng ibang silbi. Dahil dito, napagpasyahan ng dalawa na bisitahin ang isang pagawaan. Hindi nagtagal, nalaman nilang pwedeng mabago ang kapa, ngunit magiging isang malaking problema ang paggawa ng espada mula sa karit ng boss ng piitan. Ginawa ang armas na yon mula sa isang espesyal na bakal na hindi kayang iproseso ng ordinaryong tao, at hindi kayang abutin ng mga pugon sa kabisera ang init na kailangan para tunawin ito.
Nang marinig yon, napagtanto ng bida na kaya niyang makatulong kung ang matinding init lang naman ang problema. Humingi siya ng pahintulot na makapasok sa gawaan at agad namang isinagawa ang plano niya. Balak ni Kael na bawasan ang panlaban sa mana ng karit upang matunaw ng mahiwagang apoy ang bakal habang kinukulong ang apoy ng pugon para mapanatili ang tamang init nito. Sa labis na pagkamangha ng lahat, matagumpay na nainitan ng mage ang karit na sapat para makapagsimula ng magtrabaho ang panday. Dahil sa napakaraming bakal na nakuha mula roon, nakagawa ang panday ng dalawang bagong espada, isa para kay Kale at isa naman para kay Rina. Kahit na pareho silang mga mage, ang assistant lang talaga ang may angking galing sa espada, habang gusto lang dalhin ng bida ang sa kanya bilang proteksyon. Dagdag pa rito, natanggap din niya ang magic resistant na kapa, kaya lalo pa siyang naging makapangyarihan. Paglabas nila ng gawaan, inamin ni Rihanna na nakokonsensya siyang makatanggap ng mga bagong gamit na gawa sa materyales ng Death Eater, kahit hindi naman siya sumali sa laban. Nagpaliwanag ang bida na gusto lang daw niya itong bigyan ng pabuya, dahil palagi siya nitong sinusuportahan, na siyang ikinangiti at ikinatawa ng mahina ng dalaga. Sa huli, pinili na lang ng dalawa na mag-enjoy sa natitirang oras ng kanilang day off sa pamamagitan ng paglabas at pagkain ng hapunan. Sa ibang araw naman, naghanap ng mga misyon ang dalawa at nalaman nilang ilang request lang ang bakante. Nabalitaan ni Kale na napakaraming kinuha ni Luna na misyon nitong mga nakaraan, kaya inakala niyang sadyang abala lang ito, pero may nagbanggit na 3 araw na itong hindi bumabalik mula sa huling misyon niya. Kasama sa misyon niya ang pag-imbestiga sa isang dambuhalang halimaw sa loob ng Carbo Forest, isang lugar na sikat sa pagpapawala ng mga manlalakbay. Pabirong sinasabi ng ilang tao na baka nagalit na si Luna at sinunog na lang ang buong kagubatan bago bumalik. Pero nagpasya pa rin ang bidang hanapin siya kahit ano pa ang mangyari. Napabuntong hininga na lamang si Rian dahil laging masyadong nag-aalala si Kale para sa ibang tao. Punong-puno ng mga nilalang na buhay ang gubat at iniiwasan itong pasukin ng mga pangkaraniwang tao dahil sa nagaganap na pangangaso ng mga halimaw. Naniniwala si Kale na magiging madali lang ang paghahanap sa nawawalang mage kung walang anumang sasagabal sa kanila. Hindi katagalan ay nakakita ang dalawa ng isang mahiwagang marka na iniwan ni Luna sa isang kalapit na puno. Napagpasyahan nilang sundan ang bakas niya at mabilis silang dumaan sa gubat gamit ang support magic. Nakadama ng pagmamalaki ang bida nang makita kung gaano kahusay gamitin ni Rina ang mga diskarteng itinuro niya rito. Sa huli, naglaho ang mga bakas ng mahika at natagpuan na lamang ng dalawa ang mga labi ng isang pinangyarihan ng labanan. Ilang mga puno sa paligid ang nasunog, samantalang may isa pang naiwang bakas ng dugo ng isang halimaw ang maaari nilang masundan. Habang sinusuri nila ito, naghinala ang bida na baka humingi ng tulong ang sugatang halimaw sa iba pa habang ito ay tumatakas. Kung ganoon nga ang nangyari, napagtanto ng mga mage na maaaring nawala si Luna sa pagtugis nito doon sa kasulok-sulukan ng madilim na gubat. Dahil walang makitang anumang bakas, nagpasya si Kale na hanapin siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng maraming mana. Isang bihasang mage si Luna, kaya dapat ay maramdaman niya ang manang nanggagaling sa isang tao at magawa nitong sumagot. Samantala, ang tungkulin naman ni Rina ay patayin ang anumang halimaw na maaakit sa nakasisilaw na pagpapamalas ng lakas ni Kale sa sandaling maglabas na siya ng mana. Nagmadaling pumunta ang dalawa papunta sa labasan ng gubat at doon nila nahanap si Luna. Biglang nataranta ang dalaga nang makita sila at ipinagpilitang malaman kung bakit sila nandoroon, pero naputol agad ang pagreklamo niya gawa ng dinaramdam niyang sakit. Nilapitan siya ni Kale para suriin ang mga sugat niya, at doon napagtanto nitong sumasakit pala ang tiyan niya dahil sa kinain niyang mga kabute. Kritikal na katayuan ng misyon pero natalo lang sa pananghalian. Kaya naman, ginamot niya siya gamit ang mahika, dahilan para makaramdam ng hiya at pasasalamat si Luna. Bago pa man niya maitanong kung bakit nila siya hinanap, biglang sumigaw ang mage sabay turo sa direksyon ng kalangitan. Pagtala ng lahat, nakita nilang may mga dumaang dragon sa ibabaw nila. Kinatatakutan ang mga nilalang na ito bilang ilan sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo dahil ginagawa nilang abo ang lahat ng nasa paligid nila. Nagtanong si Rian kung ang mga dragon bang iyon ang mga halimaw na sinusundan ni Luna. Agad niya itong itinanggi na sinasabing ang mga ganoong kalalakas na nilalang ay kailanman hindi matatalo ng isang mage lang. Sakto naman, ang dambuhalang butiki na matagal nang pinupuntirya ni Luna ay bumulaga para umatake, ngunit agad itong hinati ni Rihanna gamit ang isang taga lamang. Ang naging problema nga lang, nagdala pala ang nilalang ng resback at napalibutan silang lahat sa paligid. Dahil nakaramdam siya ng pananagutan sa paglalagay sa lahat sa panganib, inutusan ni Luna ang lahat na tumakbo habang magpapaiwan siya para ilihis ang atensyon ng mga kalaban. Tumanggi si Kale at iminungkahin nitong si Reyna na lang ang bahala sa mga butiki at sila naman ni Luna ang didiskarte laban sa mga dragon. Naniniwala siyang maaari silang manalo kung magtutulungan silang lahat. Bagaman ini sa pag-uutos sa kanya, humakbang pa rin paharap si Luna at isinangga ang kanyang mahika laban sa buga ng apoy ng isang dragon papunta kay Kale. Nakakabilib ang kapangyarihan ng dalaga, at pinuri ng bida ang mabilis na reaksyon niya.
Habang paparating ang susunod na alon ng mga pag-atake, na-realize ni Luna na mabilis na nauubos ang kanyang mana dahil sa paulit-ulit na pagdepensa niya sa lahat. Kaya ang ginawa ng bida, pinatibay pa niya ang pananggalang gamit ang magic na yelo, at iniwan itong gulong-gulo si Luna dahil karaniwan itong tinutunaw ng apoy. Ganoon pa man, nagawang mabuhay ng dalawa, at ipinaliwanag ni Kale na mapalad sila dahil isang batang dragon ang hinarap nila. Ipinunto niyang patuloy na umaakyat sa himpapawid ang nilalang, habang unti-unting hinahasa ang kanyang mana para sa isa pang matinding pagsabog ng apoy. Hanga si Kale dahil patuloy pa ring lumalaban ng walang urungan ang dragon, pero nakakairita iyon para kay Luna dahil tila ba ikinukumpara siya nito sa isang nilalang na ganoon. Kasabay nito, naiintindihan ng mage na mas nakatatanda at mas bihasa sa karanasan ng bida, kaya pinakinggan niya ang balak nito. Ipinaliwanag ni Kale na ang kahinaan ng dragon ay ang baligtad na kaliskis sa lig nito, at ang isang direktang tira rito ay sapat na para patumbahin iyon. Agad niyang binalangkas ang magiging estratehiya, hanggang sa naghanda muli ang dragon para sumugod. Ito ang pagkakataong hinihintay nila, at kaagad namang gumawa si Luna ng pananggalang na napapalibutan ng tubig. Plano nilang pahinain ang apoy habang nilalabanan ito, at pupuntiryahin naman ni Kale ang mahinang bahagi ng dragon. Pinabagal ng mage ang paggalaw ng pakpak ng halimaw, upang pilitin itong mapalapit sa lupa habang pansamantalang tinatanggal ang resistensya nito sa mahika. Sunod ay nagpakawala ng kidlat si Luna diretsyo sa kahinaan nito. Pero nagmatigas ang dragon at hindi pa rin ito bumagsak kaya't muntik nang hindi masangga ni Kale ang isa na namang nagdangalit nitong apoy. Agad pagkatapos nito, sumigaw siya at sinabing atakihin ulit ni Luna ang kahinaan ng kalaban, na siyang nagpagising sa dalaga mula sa kanyang gulat. Samantala, tumayo muli ang nilalang, at napilitan ang bidang pigilan muna ito gamit ang mahika habang tinutulungang makabawi si Luna sa pagkakatumba. Dahil nakapag-focus na ulit siya, sumugod ulit ang mage at tuluyan nang tinapos ang buhay ng dragon. Ipinagbuni ni Kale ang kanilang tagumpay at pinuri nito ang dalaga, dahilan para lalo pa siyang mahiya at mag-alala sa kalagayan niya matapos siyang protektahan. Laking gulat ni Luna nang makitang wala man lang itong sugat dahil naprotektahan din nito ang sarili gamit ang magic na tubig. Naasar ang dalaga na wala man lang pala siyang dapat ikabahala, pero nagpasalamat pa rin siya dahil sa pagbubuwis ng buhay nito mailigtas lang siya. Kahit pa ganoon, nahihirapang makinig ang bida dahil pansamantalang napinsala ang kanyang pandinig dulot ng matinding pag-atake ng kidlat. Naalala ni Luna na pinagalitan siya noon dahil sa hindi sinasadyang pagtama niya sa mga kakampi niya ng kidlat, kaya mabilis niyang ginamot ang tainga ni Kale. Maya-maya nilapitan ni Rina ang dalawa, kaya tumikhim ang bida bago magpa siyang kunin ang mga materyales galing sa dragon. Pinasuyo ni Kale na linisin ni Luna ang mga nakuha nilang materyales at sunugin ang kahit anong hindi na kailangan, kaya nalito ang dalaga dahil hindi naman siya nito pinagalitan sa kabila ng kanyang pagkukulang. Gayon din, na-realize niyang hindi kailanman siya kakausapin ng dalawa ng ganun-ganun na lang, kaya sinimulan na rin niyang tulungang makuha ang lahat ng iyon. Pagdating ng mga miyembro ng guild para mag-asiste, tinawag si Kale para mag-imbestiga sa isang kakaibang bagay na natuklasan nila sa loob ng katawan ng dragon. Matapos suriing mabuti, napagtanto nilang mukha itong magic stone, ngunit isa palang dungeon core. Lahat ay naguluhan sa natuklasan, kaya napagpasyahan ng bida na iuwi ito sa punong tanggapan para masuri pa. Gabi na nang makabalik ang tatlo sa lungsod, pagod na pagod sa mga nangyari ng araw na yon. Nagreklamo si Luna kung gaano karaming mana ang naubos niya sa pag-aayos ng mga materyales, at ipinaliwanag ni Kale na mas matagal kung gagawin ito ng mano-mano. Nang sandaling iyon, nakaramdam ng sakit sa binti ang salamangkero, at nag-alok ang katulong niya na imasahe ito pagbalik nila sa kanilang silid. Tatanggihan na sana ito ng bida, ngunit nabanggit ni Luna ang isang medicinal bathhouse na sikat na nakakawala ng pagod. Nahihiyan niyang iginiit na hindi dahil sa may paki siya sa kanya, kundi dahil gusto niyang maging profesional at supplian ang pagtulong nito sa kanya kanina. Klasikong palusot ng isang tsundere. Sa huli, nagpalipas ng gabi ang grupo upang mag-relax sa hot springs. Kahit na, hindi mawala sa isip ni Kale ang dungeon core na natuklasan sa loob ng dragon. Mula nang matalo ang Demon King, naging napakabihira na ng mga bagong litaw na dungeon. Ngunit maraming malalakas na dungeon ang biglang lumitaw malapit sa kabisera, kaya tila may sadyang gumagawa ng mga ito. Dahil dyan, nag-iisip ang bida kung paano niya ito iuulat sa punong tanggapan. Kinaumagahan, sinabi niya kay Elena ang lahat ng nalaman niya, at agad itong nagpa siyang simulan ang investigasyon. Mas lalo siyang hinangaan ng bida dahil malaking kaibahan ang nagagawa ng isang magaling na pinuno. Higit sa lahat, lubos na nagpapasalamat si Kale na magkaroon sa wakas ng pinuno na talagang nagtitiwala sa kanya. Dumating si Rina upang batiin siya sa umaga, at sinamantala ng bida ang pagkakataon para sabihin sa kanya ang ulat na ibinigay niya kay Elena. Pinaulanan siya ng papuri ng salamangkero dahil sa kanyang pagkukusa at sinabing taglay niya ang lahat ng katangian para maging isang dakilang reyna. Labis na naantig si Rina sa kanyang papuri. Kalaunan, nagtungo ang dalawa sa mission board upang maghanap ng bagong misyon.
Samantala, nagpasya si Luna na magpahinga matapos maubos ang kanyang mana sa pakikipaglaban sa dragon. Dahil dito, tinanggap ni Kyle ang isang misyon tungkol sa mga mahiwagang sigaw na naririnig mula sa mga imburnal ng kabisera. Kung may palihim na gumagawa ng mga dungsyon, ang mga imburnal sa ilalim ng lungsod ang perpektong lokasyon para rito. Bukod pa rito, napakalaki at parang maze ang mga lagusan sa ilalim, kaya nahihirapan ang mga kabalyero na hanapin kung saan nagmumula ang mga sigaw. Kahit pa ganoon, gusto ng bida na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan, at nag-aalalang baka may lumitaw na mga halimaw. Gamit ang magical vision, walang napansin na kakaibang mana si Rina sa paligid. Kakaiba ring malinis at walang tao sa lugar, lalo na't regular ang isinasagawang maintenance dito. Kung ganoon, maliban kung sobrang talino ng mga halimaw, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Kayla na may kanina pa sumusunod sa kanila, at iminungkahi niyang alamin kung sino ito. Tila hindi ito si Mia dahil mas malakas ang marka ng mana nito, at hindi nila makita ang tao dahil sa isang magic tool na nakakapagpatago. Kaya naman nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at binaliwala ang sumusunod sa kanila dahil wala naman itong balak na masama. Pagkatapos maghanap ng matagal, wala silang nahanap na kahit anong kahina-hinala. Biglang may lumitaw na ilaw ng sulo mula sa likuran nila sa dulo ng koridor habang may isa pang grupo na lumalapit. Sila Mia pala ito, kasama ang ilang babaeng kabalyero para sa isang inspeksyon sa ilalim ng lupa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglilibot, hindi nila inaasahang makasalubong si Kyle. Agad na nagpanik si Mia nang makita niya ito. Kaya naman nakatanggap ang bida ng isang libreng suntok sa mukha, dahilan para mapilitang humingi ng tawad ang babae. Nagulat siya kaya nakasuntok ng kakampi. Kahit hindi naman ito dinibdib ng bida, bumilib siya kung gaano kabilis ang naging reaksyon nito. Agad na napagtanto ng dalawang grupo na iisang kaso lang ang iniimbestigahan nila, kaya nagpasya silang magtulungan. Sa mapa ng mga kabalyero, napansin ni Rina ang isang tagong silid na hindi nakikita sa bersyon ng mapa ng mga salamangkero. Nagpasya ang grupo na imbestigahan ito, at kalaunan ay natuklasan nila ang isang silid na kakaibang walang alikabok, kahit mabasa-basa ang hangin. Gamit ang kanyang magical perception, nakaramdam si Kayla ng bakas ng mana at nagtungo sa likurang pader. Maya-maya pa ay nakahanap siya ng kandado, at napagtanto ni Rina na kailangan ng isang espesyal na magical device para mabuksan ito. Imbes na mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng susi, napagpasyahan ng bida na sirain na lang ito. Laking gulat ng lahat ng matagumpay niyang putulin ang daloy ng mana na nagpapagana sa mekanismo. Sa likod nito, natagpuan nila ang isa pang hagdanan, at may masangsang na amoy na umaalingaw-ngaw mula sa ibaba. Pagbaba nila, natuklasan nila ang isang arena kasama ang napakaraming selda na puno ng iba't ibang uri ng halimaw. Napagtanto ni Rina na malamang na ginagamit ang lugar para sa mga iligal na sugal, kung saan pinipilit ang mga tao na makipaglaban. Biglang may umalingaw-ngaw na boses na nagtatanong kung paano sila nakapasok. Agad na nagpanik ang mga kriminal nang makita nilang nakapasok na ang mga kabalyero at nagmamadaling isara ang mga lagusan habang pinapakawalan ang mga halimaw. Sa ilang saglit lang, pinalibutan ang grupo ng napakaraming halimaw. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Mia dahil buo ang tiwala niya kay Kyle. Alam ng bida na hindi niya pwedeng bigin ang mga umaasa sa kanya at naghanda na siyang magbigay ng suporta tulad ng nakasanayan niya. Samantala, umatake na ang iba upang patumbahin isa-isa ang mga halimaw. Sabik si Rina na ipakita ang bunga ng kanyang pagsasanay, at manghang-mangha ang mga babaeng kabalyero kung gaano kadali sa kanila ang lumaban habang sinusuportahan sila ni Kyle. Hindi nagtagal, natalo ang lahat ng halimaw na naging dahilan ng labis na pagkatakot ng mga bandido. Nang makatakas na sana sila, isang spell ang biglang nagpatiga sa kanila sa pwesto. Ang gumamit ng spell ay walang iba kundi si Luna, na nagrereklamo na naunang makarating ang lahat sa iniimbestigahan kaysa sa kanya. Nag-alala ang bida dahil laging nag-isa ito sa misyon, ngunit iginiit ni Luna na kaya niya itong mag-isa ng walang kahirap-hirap. Ilang sandali pa ay dumating na sa ilalim ang mga gwardya ng kabisera para imbestigahan ang pinangyarihan. Idiniin ni Kayla na ang pagpapatakbo ng ganito kalaking arena ay hindi kaya ng mga ordinaryong kriminal lang. Agad na nakilala ng mga nahuling bandido ang mga kabalyero na nangangahulugang may isang tao sa palasyo na malamang ay may koneksyon sa operasyong ito. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang bida mula sa isa sa mga selda. Lumapit siya upang magsiyasat, at noong una, kahit ang kanyang magical sight ay walang nakita, hanggang sa isang nakakapanindig balahibong boses ang bumati sa kanya dahil napansin niya ang presensya nito. Agad na inutusan ni Kyle ang lahat na maghanda sa laban nang lumabas ang isang bagong halimaw mula sa anino. Nairita ang halimaw nang mapagkamalan itong isang lich, at nagpakilala bilang si Regulus, isa sa mga dating general ng Demon King. Sandaling nabigla si Kyle, kaya humakbang paharap si Rina at ginalit ang nilalang dahil gusto niyang makaganti. Nagwala sa galit si Regulus matapos marinig ang mga panlalait umano kay Gisbar, nangakong papatayin sila, at idineklarang iaalay niya ang mga mamamayan ng kabisera para buhayin muli ang kanyang Panginoon. Biglang nagbangon mula sa lupa ang mga bangkay ng mga natalong halimaw bilang mga zombie.
Napagtanto ni Rina kung gaano naging delikado ang sitwasyon, at naisip kung anong emosyon kaya ang nararamdaman ngayon ni Kayleigh matapos marinig muli ang pangalan ng Demon King. Nag-aalala siya para rito, ngunit pinasalamatan lang siya ng salamangkero. Sa halip, kalmado siyang naghanda na wasakin ang ambisyon ng sinumang hangal na susubukang buhayin muli si Gisbar. Nang mapagtanto ni Regulus na ang kaharap niya ay ang lalaking tumalo sa kanyang Panginoon, inutusan ni Rina ang mga babaeng kabalyero na tulungan siya sa paglaban sa mga zombie. Gumugugol ng malaking mana ang necromancy, ngunit kung sisirain ang higit sa kalahati ng katawan ng isang zombie, hindi na ito makakabangong muli. Ang plano ay labanan ng mga babaeng kabalyero ang mga mas mahihinang undead, habang papatumbahin ni Kayleigh ang mga mas malalakas na banta. Ngunit walang balak na maghintay si Regulus at nagsimulang bumuo ng isang napakalaking fireball na nilalayong burahin silang lahat sa isang tira. Sumigaw sa pag-aalala si Mia para sa bida, pero pinatay lang nito nang walang kahirap-hirap ang atake gamit ang water magic. Tinawanan ng salamangkero ang pagkahumaling sa paghihiganti ng lich at ininsulto muli si Gisbar, na lalong nakapagpagalit kay Regulus. Gaya ng inaasahan, nagpakawala ng magkakasunod na spell ang halimaw, ngunit hinarang lang itong lahat ni Kayleigh ng walang kahirap-hirap. Namangha ang mga babaeng kabalyero sa lakas niya, at ipinaliwanag ni Rina na gumagamit lang siya ng mga pangunahing elemental magic. Gayunpaman, pambihira si Kayleigh dahil pinagsasama niya ang napakalakas na kapangyarihan at perpektong pamamaraan, bagay na labis na hinahangaan ng kanyang katulong. Patuloy na ginagalit ng bida si Regulus para masayang nito ang mana niya, hanggang sa tuluyan nang inilabas ng halimaw ang buong kakayahan niya. Saktong gaya ng inaasahan ni Kayleigh, mabilis na nababawasan ang mana ng kalaban sa bawat spell na pinapakawalan niya dahil sa pagpapadala niya sa galit. Hindi naglaon, tumigil na sa paggalaw ang mga zombie matapos bawiin ng lich ang necromancy niya para depensahan ang kanyang sarili sa atake ni Kayleigh. Matinding galit ang naramdaman ni Regulus nang mapagtanto niyang huli na nang mapansin niya ang patibong. Hindi niya madepensahan ang sarili laban sa huling atake ng bida, o kahit paano, ganoon sana ang mangyayari. Ngunit isang spell mula sa ibang tao ang unang tumama at sumira sa lich bago pa man siya tapusin ni Kayleigh. Lahat ay agad nagtaka kung sino ang nagbigay ng huling atake. Pagtingala nila, natuklasan nilang si Luna pala ito, na nagawang talunin ang halimaw bago pa man magawa ni Kayleigh, kaya't galit na galit si Rina dahil inagaw nito ang tabumpay. Bago magsimula ang grupo na kunin ang mga materyales mula sa natalong mga halimaw, naglakad ang salamangkero papunta sa mga labi ni Regulus at natuklasan ang isang nakakabahalang bagay. Nakita ang isa pang dungeon core sa loob niya, na mas nagpapatunay sa koneksyon ng patagong arena sa mga kamakailang nakapagtatakang pangyayari. Kahit pa ganoon, walang balak si Kayleigh na hayaang magbalik ang Demon King. Kalaunan, pabalik-balik na humingi ng tawad si Luna sa bida dahil sa pagpatay niya kay Regulus, habang inis na inis pa rin si Rina sa pagiging pabigla-bigla niya. Sa huli, nagtungo ang investigation team sa hot springs para mag-relax at sabay-sabay kumain. Habang naghahapunan, inamin ng mga kaklase ni Mia na interesado na silang matuto ng support magic na nagdulot ng labis na kaligayahan kay Kayleigh. Samantala, malayo sa mga hangganan ng imperyo, nagsimula nang bumalik sa punong tanggapan ang tunay na commander ng mga kabalyero. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagsasanay ang mga estudyante ni Kayleigh ng support magic na may kaakibat na labis na determinasyon. Tumulong si Rina sa paggabay sa kanila, itinuturo ang mga paraan para mas gumaling habang nagiging mahigpit lalo na kay Luna. Dumating ng medyo huli ang bida sa pagsasanay, at nagulat siyang makitang nandoon na silang lahat. Proud na ipinaalam ni Mia na kayanan niyang gumamit ng acceleration magic mag-isa, kaya pinuri siya ni Kale. Ipinagmalaki rin ni Luna na natutunan na niya ang magical vision, pero tinukso lang siya ni Rina kung gaano niya ito katagal bago nakuha. Dahil sa sinabi nito, agad na yumakap si Luna kay Kale, habang nagrereklamong masyadong malupit ang training ni Rina. Siyempre, mas lalo lang nitong ininis ang assistant. Damang-dama ang enerhiya ng magkapatid na nag-aaway. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, pinakiusapan ni Mia ang lahat na kumalma. Marahang inilayo ni Kale si Luna sa tabi niya at ipinaliwanag na may magandang dahilan ang pagiging mahigpit ni Rina. Para pagaanin ang tensyon, sinabi niyang nagdala siya ng merienda para sa lahat at nag-alok na magpahinga muna sila. Natuwa si Rina na naalala ng bida ang paborito niyang flavor at lalong gumanda ang mood niya dahil sa pagiging maalalahanin ni Kale. Napaisip ang dalaga kung espesyal ba siya sa puso ng kanyang guro, hindi tulad ng isip batang si Luna. Matapos kumain at magpahinga ng lahat, naglakad-lakad sina Kale, Rina, at Luna sa kapital. Agad nilang napansin na kakaiba ang dami ng tao sa mga kalsada ngayon. Nagreklamo si Luna dahil wala siyang ginagawa, habang patuksong sinabihan siya ni Rina na umalis na para masolo niya si Kale. Nagpatuloy ang pagtatalo nila hanggang sa nakuha ang atensyon nila ng isang maingay na pagdiriwang sa malapit. Paglapit nila, nakita nilang sinasalubong ng mga tao si Arno, ang kapitan ng Royal Guard. Noong nakaraang taon, natalo niya ang dating commander at inangkin ang posisyon, kaya nakatanggap siya ng matinding papuri mula sa emperador.
Ipinaliwanag ni Rina na sikat si Arno sa mga dalaga sa kapital, na ikinainis ni Luna dahil isa rin siya sa mga humahanga rito. Mabilis niyang iginiit na interesado lang siya sa mga lalaking mas magaling sa kanya sa mahika, pero inignora ni Kale ang sinabi niya at itinuro ang paparating na kapitan. Biglang nagtama ang paningin ng bida at ni Arno. Nang sumunod na sandali, tumalon ang kapitan mula sa kanyang kabayo at tumakbo ng diretsyo sa kanya. Napaluhod siya at masayang binati ang dati niyang guro, na agad namang gumawa ng isang malaking eksena. Natigilan si Kale dahil hindi niya akalaing ang pasaway at basagulerong iyon ay magiging isang kahanga-hangang lalaki. Hinikayat ng isa sa mga knight si Arno na pumunta na sa palasyo bago pa gumawa ng mas marami pang chismis ang pagtitipon. Dahil dito, umalis ang kapitan matapos pakiusapan ang bida na bumisita sa headquarters mamaya. Ipinaliwanag ni Kale sa mga babae na tinuruan niya ng mahika si Arno noon, kahit hindi niya alam ang apelyido nito kaya hindi niya ito nakilala agad. Lumayo ang tatlo mula sa karamihan para ipagpatuloy ang pag-uusap nila ng pribado. Noon pa man ay nagtataka na si Rina kung bakit umaasa sa mahika ang kapitan, pero ngayon ay naiintindihan na niya dahil sa isang akademya sila pumasok. Matagal na panahon na may sinusunod na batas ang Royal Guard na nagbabawal sa mahika sa labanan dahil itinuturing itong shortcut at pag-iwas sa pisikal na pagsasanay. Hanggang ngayon, tapat pa rin ang ilang knight sa tradisyonal na paniniwalang iyon. Pero si Arno ang kumakatawan sa kabaligtaran nito, kaya umani siya ng matinding selos at galit. Dahil sa narinig, ginusto ni Kale na tulungan siya dahil, pagkatapos ng lahat, naging estudyante niya rin si Arno. Sumang-ayon din sa kanya ang dalawang dalaga. Nagdesisyon ang bida na bisitahin muna ang kapitan at pinakiusapan si Rina at Luna na huwag masyadong mag-away habang wala siya. Pagdating sa headquarters, agad na nagmakaawa si Arno kay Kale na maging magic instructor ng Royal Guard. Iginiit niya na kailangang maging mas malakas pa ang guard, at mahalaga ang isang magaling na mage para matupad iyon. Bakas ang kaba kay Kale dahil sa lahat ng papuri at inaasahan sa kanya, at maya-maya pa ay dumating si Velgar para suportahan ang alok. Idinagdag niya na isang napakagaling na guro ang bida, kaya naging kuryoso ang mga knights sa paligid. Laking gulat ni Kale nang malaman na isa ring masigasig na taga-suporta ni Arno si Velgar. Bago pa man makatutol ang bida, may isang taong tahasang kumontra sa ideya ng pagkuha ng isang magic instructor. Isang knight na nagngangalang Edmond ang direktang tumanggi na makipagtulungan sa mga court mage. Naiintindihan ni Arno ang determinasyon niya, pero naalala ng bida ang mga pasaway na araw ni Arno dahil sa katigasan ng ulo ng lalaking ito. Kahit si Mia, na gustong suportahan si Kale, ay natakot nang sumali sa sagutan. 10 taon na ang nakalipas, noong labanan kontra kay Gisbar, matindi ang naging pinsala ng mga knight habang nilalabanan ang mga tauhan ng Demon King. Gayunpaman, si Edmond na anak ng dating kapitan, ay tumangging tanggapin ang paggamit ng mahika at iginiit na idaan sa botohan ng issue. Gumanti si Arno at nag-alok na idaan sa isang duelo ang usapin, ayon sa idinidikta ng tradisyon. Tinanggihan ito ng kabilang panig dahil pinaghihinalaan nilang gumamit ng mahika si Arno para dayain at talunin ang ama ni Edmond. Agad silang sinaway ni Velgar dahil mismong ang emperador ang nakasaksi sa duelong iyon, kaya napakabastos ng kanilang bintang. Hindi makapaniwala si Arno na gusto siyang tanggalan ng posisyon ni Edmond pagkatapos niyang maglinis ng isang srank dungeon. Ipinaalala ng kapitan sa lahat na tungkulin niyang protektahan ang buhay ng mga knight sa ilalim ng kanyang pamumuno. Itinuro niya ang mga sundalong nakabalik ng ligtas mula sa ekspedisyon. Gagawin niya ang lahat para mapanatiling buhay ang mga tauhan niya, ano paman ang maging kapalit. Kahit na hindi sang-ayon ang iba sa kanya, naniniwala pa rin si Arno na dapat maging mas malakas ang guard at handa niyang labanan ang sinumang kumontra sa pananaw na iyon. Nararamdamang palala na ang sitwasyon, tinanong ni Kale si Edmond kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa pagpapatalsik sa kasalukuyang kapitan. Inamin ng batang knight na gusto niyang mabawing muli ng ama niyang si Gustav ang posisyon at galit na nagreklamong walang karapatang makialam ang isang hamak na mage sa usapin ng mga knight. Tuluyan ang nainis si Arno dahil binabastos nila ang dati niyang guro. Bago pa man magkasuntukan, gumamit ng mahika ang bida para pigilan ang away. Pinagalitan niya ang magkabilang panig sa kawalan nila ng pag-ingat gayong pwede naman nilang pag-usapan ang isyu ng maayos. Pagkatapos, nag-alok siya na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng isang kompetisyon sa paglilinis ng dungeon. Ang unang grupong makawasak sa dungeon core ang tatanghaling panalo. Pwede ring maglaban ang mga kalahok sa isa't isa kung kinakailangan. Inirekomenda ni Velgar na gamitin ang minahan na kilala bilang Golem Dungeon na kasalukuyang nasa active cycle. Ang mga dungeon na nasa active phase ay maaaring linisin ng paulit-ulit bago tuluyang mag-regenerate. Kahit maganda itong lugar para sa pagsasanay, nananatiling mahirap itong sakupin dahil mayroon itong rank na banta. Dahil doon, sumang-ayon ang magkabilang panig na tapusin ang alitan sa pamamagitan ng kompetisyon. Pangungunahan ni Edmond ang isang maliit na grupo mula sa sarili niyang mga taga-suporta, habang nagpasya naman si Arno na pumasok na si Kale lang ang kasama. Hindi natutuwa ang bida na nadamay pa siya sa gulo.
Kumpiyansang idineklara ni Arno na kaya niyang makipagsabayan, at nangakong hindi magiging pabigat kay Kale, kaya parang nirecruit na niya ito doon mismo. Samantala, sabik si Edmond na pagsisihan nilang dalawa ang pagharang sa daan niya. Matapos ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang magkalabang grupo sa labas ng inabandonang minahan. Nirepaso ni Velgar ang mga patakaran at kinumpirmang tanggap ng dalawang panig ang kondisyon. Napansin ni Kayla na may ilang napakagagaling na mage sa grupo ni Edmond. Gayunpaman, mabilis na napukaw ang atensyon niya nang tawagin siya ni Rina. Dumating ang mga babae para suportahan siya bago pa man simula ni Velgar ang paligsahan. Pagsisimula ng kompetisyon, sumugod sina Kale at Arno sa loob ng dungeon gamit ang support magic. Gulat na gulat si Edmond sa bilis nila. Isang knight ang pumuna na baka maubos agad ang reserba nilang mana. Samantala, walang kahirap-hirap na hiniwa ng bida at ng dati niyang estudyante ang mga golem na nag-aabang sa loob ng dungeon. Pinaalalahanan ni Kale si Arno na huwag magpakampante. Tumawa si Arno at ipinaalalang kapitan na siya ng Royal Guard ngayon. Kahit napagalitan, lihim siyang natutuwa dahil ang galing ng guro niya ay nananatili pa rin kamangha-mangha. Tunay na naantig ang bida sa papuri at sinabing napakagaling din ng naging talumpati ni Arno noong isang araw. Bahagyang nataranta si Arno sa papuri, pero mabilis na nagbabala si Kale na mas maraming kalaban ang paparating. Di nagtagal ay napagtanto nilang mga golem na may mga sandatang nakadikit sa katawan ang mga bagong dating, kaya naghanda sila para lumaban. Sa labas ng dungeon, manghang-mangha na pinapanood ni Narina at ng mga babaeng knight ang mga galawan nilang dalawa. Sabay nito, namangha rin si Velgar sa dinalang magical device ni Rina para i-broadcast ang mga nangyayari sa loob ng dungeon. Maraming knight ang nabigla sa kung gaano kadali winasak ni Arno ang mga golem, at ipinaliwanag ni Velgar na dahil lahat iyon sa support magic ni Kale. Noon nang lumaban silang magkasama ni Arno, kahit hatiin pa nila ang trabaho ay nahirapan pa rin silang harapin ang mga halimaw na yon. Sumang-ayon si Luna sa naging obserbasyon na yon. Pagkatapos ng lahat, itinatago ng bawat golem ang core nito sa iba't ibang parte. Dahil doon, kailangan munang wasakin ang ilang parte bago mahanap ang tunay na kahinaan nito. Mayroon din silang malalakas na depensa at iba't ibang resistensya, kaya napakahirap nilang maging kalaban. Kahit hindi halata sa unang tingin, sadyang halimaw ang kontrol ni Kael sa Mahika, at bukas na binibigyan siya ng pagkilala ni Luna para dito. Sobrang hirap ng papel ng bida na kahit mga court mage ay ituturing siyang henyo, at nang makitang kinikilala ng lahat ang kanyang guro ay napuno ng pagmamalaki si Runa. Biglang idineklara ni Velgar na nahulog na ang loob niya kay Kale, at gusto niya itong nasa panig niya, kaya nagulat ang lahat ng nakatingin sa kanya. Tinanong ni Mia kung ano talaga ang ibig niyang sabihin doon. Mabilis namang nilinaw ng knight na gusto niyang maging instructor si Kale para sa guard. Samantala, nagdesisyon si Edmond na ihiwalay ang mga knight sa mga mage habang nag-explore sa dungeon. Hindi maintindihan ni Luna ang dahilan sa likod ng desisyon at nakaramdam siya ng kaba dahil wala siyang kilala sa mga mage sa grupo ni Edmond. Bilang tugon, sinabi ni Rihanna na wala sa mga taong iyon ang totoong mage. Kahit si Velgar ay naintriga sa ibig niyang sabihin sa sinabing iyon. Samantala, napansin ni Arno na malapit na sila sa pinakamalalim na bahagi ng piitan na medyo kakaiba. Wala man lang lumilitaw na malakas na halimaw hanggang ngayon. Iminungkahi ni Luna na ang kapaligiran mismo ng piitan ang totoong hamon imbes na isang partikular na kalaban. Inasahan ni Kayla na magiging mas agresibo si Edmond sa kompetisyon, ngunit wala pa rin silang nakakasalubong mula sa kabilang panig. Habang pinag-uusapan nila ang misteryong iyon, isang nakabaluting golem ang biglang humarang sa kanilang daan. Agad na naghanda ang dalawa para sa tila huling laban. May resistensya ang nilalang laban sa mahika at pisikal na pag-atake, kaya napaisip si Kale kung paano nila ito tatalunin. Kumpiyansang sinabi ni Arno na nasa dibdib nito ang core at sinabing kaya nilang tapusin ang laban sa loob ng 10 minuto. Pag-atake ng golem, sinabihan ng bida ang kanyang dating estudyante na abalahin muna ito sandali. Samantala, napansin ni Kayla na pinoprotektahan ang halimaw ng isang mahikal na baluti na hindi madaling tunawin. Bilib na bilib sina Luna at Rina sa hindi kapani-paniwalang pamamaraan ni Arno sa paggamit ng sibat. Ipinaliwanag ni Velgar na ang estilo ng pakikipaglaban ng kapitan ay nakasentro sa pagbalanse ng bilis at purong lakas. Kasama ng support magic ng bida, halos hindi na mapigilan ang kapitan. Sa kabilang banda, napagtanto ni Kyle at Rina na sobrang laki ng golem para sa isang halimaw na matatagpuan sa piitang ito. Nang itaas ng nilalang ang isang paa habang hinahabol si Arno, sinamantala ng bida ang pagkakataon para palutangin ito. Sa kabila ng bigat ng halimaw, nagawang panatilihin ni Kyle na nakalutang ito habang gumagamit ng magical vision para hanapin ang core nito. Dahil dito, direktang naiulos ni Arno ang kanyang sibat sa kahinaan nito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin tumagos ang pag-atake. Kaya pinabigat ng salamangkero ang armas ni Arno, pinalakas ang atake at tuluyang sinira ang halimaw. Kumuha ng sandali ang bida para purihin ang dating estudyante dahil tinapos nito ang laban ng wala pang 3 minuto. Dahil pwede na silang mag-focus sa dungeon core, nagpatuloy ang dalawa papasok sa huling bahagi.
Makalipas ang ilang sandali, sa pilitan silang inilabas mula sa piitan. Muntik nang madurog ni Arno si Kyle sa bigat ng kanyang baluti dahil sa sobrang tuwa. Nakalimutan yata ni Tol na may personal space. Isang tabi muna yan, iminungkahi ng bida na ayusin ang mga materyales na kanilang nakuha. Kasabay nito, pinag-usapan nila kung gaano kakakaiba na hindi man lang nila nakasalubong si Edmond o ang kanyang koponan. Sa gitna mismo ng pag-uusap na yon, isang estranghero ang lumapit. Agad siyang nakilala ng bida bilang isa sa mga salamangkero mula sa kabilang paksyon. Sinabi ng lalaki na iniwan niya si Edmond dahil sawang-sawa na siya sa mga desisyon ng pinuno at ngayon ay gusto na raw niya silang tulungan. Hindi nagtagal at tinukoy ni Arno na ang estranghero ay isa palang bayarang mamamatay tao. Natigilan si Kyle sa revelasyong ito. Inalis ng mamamatay tao ang kanyang pagbabalakayo at inilantad ang totoong itsura. Tahasan niyang dineklara na ang misyon niya ay patayin si Arno ng mabilis hanggat maaari. Samantala, galit na galit ang lahat ng nanonood sa broadcast sa kanilang nakikita. Agad na idineklara ni Velgar na walang bisa ang kompetisyon, at iginiit na dapat agad na ilabas ang lahat ng kalahok mula sa piitan. Gayunpaman, iginiit ni Rina na imposibleng matalo ang kapitan, lalo na't suportado siya ni Kyle. Sumang-ayon si Luna, at napahanga si Velgar sa labis na tiwala ng dalawang babae sa bida. Samantala, sinabihan ni Arno ang salamangkero na umatras muna. Walang pag-aalinlangang tumanggi si Kyle. Tutal, kapag nalaman niyang nasa panganib ang isa sa kanyang mga estudyante, hinding-hindi siya tatalikod. Kahit ang mamamatay tao ay natakot sa orang nagmumula sa salamangkero. Alam niyang wala siyang laban kay Arno sa direktang isahan na labanan. Mabilis na napagtanto ng kapitan na sinusubukan pala siyang dalhin ng kalaban sa isang mas malawak na lugar. Naging malinaw ang dahilan ng lumabas na may mga kasamahan palang naghihintay para tulungan ang mamamatay tao. Nag-aalala si Kyle na baka mahirap talunin ang ganito kalaking grupo. Nanatiling kalmado si Arno. Sa katunayan, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon para ubusin silang lahat ng sabay-sabay. Dahil buo na ang desisyon, pinlano ni Arno na asikasuhin ang grupo habang si Kyle naman ang aatake sa pinuno ng mga mamamatay tao. Patuloy na napapahanga ang lahat sa natural na pagpapakita ng kapitan ng kanyang pamumuno sa panahon ng labanan. Napansin din ni Rina kung gaano kagaling ang maninibat sa paggamit ng support magic. Kahit simple lang ang mga mahikang ginagamit niya, ang pagpapanatili sa mga ito sa mahabang panahon ay nagpapakita ng totoong talento. Iyon pa lang ay sapat na para patunayan sa ibang mga kabalyero kung gaano kahalaga ang mahika. Habang tuluyang nilalampaso ni Arno ang mga kalaban, pinag-isipan naman ni Kyle ang kanyang susunod na hakbang. Tinangka ng salamangkero na igapos ang mamamatay tao. Gayunpaman, mabilis na nawasak ang mahika dahil sa resistensya ng kalaban. Pagkatapos palakasin ang sarili gamit ang support spells, binunot ni Kyle ang nakuha niyang espada at umatake. Nagulat ang mamamatay tao nang mapagtanto niyang gawa pala sa bakal ng Demon King ang armas. Dahil hindi makapaniwala, tinanong niya kung paano nangyari ang ganoong bagay. Kalmadong ipinaliwanag ng bida na matagal na niyang kinalimutan ang pag-espada para italaga ang buong sarili sa mahika.